sa loob po ng ilang minuto, tayo po'y sama-samang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang ating pag-aralan po sa oras nito ay hango po sa aklat ng Psalms 119, verse 9 to 16. At sabi po dito, "How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. With my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. With my lips I declare all the rules of your mouth. In the way of testimonies I delight as much as in all riches. I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. I will delight in your statutes. I will not forget your word." Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita na ating pag-aaralan sa oras na ito. Saglit muna tayo yumuko, tayo po'y manalangin. Salamat po dakilang Diyos. Sa inyo po namin, O God, patuloy pinagkatiwala ang aming pag-aaral sa oras na ito. Lord Holy Spirit, be our real teacher tonight. At ikaw po ang malayang makakilos sa aming mga buhay. Maging sa iyong abang lingkod, Lord, na gagamitin. Lord, I acknowledge, Lord, that apart from you, I can do nothing, O God. Salamat po dakilang Diyos, patuloy mong pagpalain. Buksan mo ang kaisipan ng bawat isa na naabot ng live stream ito, nakapanood at nakinig ng live stream na ito, Panginoon. At Lord, patuloy ikaw ang malayang makakilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, dakilang Diyos. Into your hands, Lord, we entrust everything, O God. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Okay, muli, kamusta po ang bawat isa? At nawa po'y patuloy natin naranasan ang pag-iingat, paggabay at pagpapalat, pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pinamamagatan ko yung ating pag-aralan na ang sabi po doon, staying pure in God's Word. Okay? Maging patuloy tayo na madalisay ang ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sabi po doon, God speaks to us through His Word in the Bible. God's Word is powerful. It changes and transforms lives. Reflecting and meditating God's Word purify our hearts. It protects us from wrong thoughts, desires, and attitudes. Dito po natin makita na ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin through His Word na nakasulat po sa Biblia. Kaya kailangan po na tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Alamin natin ang salita ng Diyos. Alamin natin ano ang kalooban ng Panginoon tuwing umaga. Dapat alam po natin ano ang dapat po natin gagawin sa araw na ito, ano ang direksyon ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Kaya po, tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At ang sabi nga doon, it changes or transforms lives. Ito po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito po yung tunay na nakakapagbago sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung tayo po'y punong-puno ng salita ng Diyos, ang nangungusap ang Panginoon sa ating puso through His words. At tandaan po natin, itong mga salitang ito yung magpro-protect sa ating puso at isipan na mag-isip tayo ng mga bagay na hindi kanais-nais. At itong mga bagay ito ay desire ng ating katawan, which is carnal. Pero tandaan po natin, kapag ang salita ng Diyos ay nasa puso natin, mga bagay na nagmumula lamang sa Diyos ang ating mga nagagawa. Okay? How can we stay pure? Yan. Ano tayo manatili na ang buhay natin, ang puso natin ay dalisay sa harapan po ng ating Panginoon. Unang-una, by obeying God's Word. Psalms 119 verse 9, how can a young person stay on the path of purity? Ang sabi po doon, by living
according to your words. Paano manatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Kaya dito po mga kapatid, sa pagsunod natin sa salita ng Diyos, ipinamumuhay natin. We obey the word of God. Ito po yung unang hakbang upang tayo patuloy na at manatili na dalisay sa harapan ng Diyos. Lahat ng ating ginagawa ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos ay ating sinusunod. At paano po natin malaman ang salita ng Diyos? Gaya na nabanggit ko po kanina, kailangan po magbasa po tayo ng salita ng Diyos. It is our duty na magkaroon po tayo ng constant communion with God sa pamamagitan ng pagbabasa natin, pagkikinig ng salita ng Diyos. Ang Diyos po, habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ang Diyos po ay nagngungusap sa atin through His Word written in the Bible. Kaya napakahalaga po na tayo po ay sundin natin, gawin natin ang inuutos sa atin ng ating Panginoon. Okay? We love God. We will obey His commands. Luke 11 verse 28. He replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Sa Tagalog, ngunit sumagot siya, higit na pinagpapala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kaya kung tinutupad natin, if we obey the word of God, God's blessings ay patuloy ho nating mararanasan. Ngunit sa kabilang dako, kapag hindi naman natin sinusunod, hindi nag-disobey tayo sa salita ng Diyos, tandaan po natin, curses, sumpa ang ating mga matatanggap po. Kaya makikita ho natin, mas lalong pinagpapala ang mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos at hindi lang nakikinig, ginagawa nila. They obey the word of God. Pangalawa, paano po tayo magstay in pure, maging dalisay sa harapan po ng ating Panginoon? By hiding His word in our hearts. Pag sinabing hiding, tinatago natin ang salita ng Diyos sa puso natin. If we put God's word in our hearts and mind, it will guard us from any sinful ways. Walang puwang ang kalaban, walang puwang ang kasalanan. Kapag ang salita ng Diyos, if we put the word of God in our heart and in our mind, walang puwang ang kasalanan. Psalms 119 verse 11. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kaya, ang sabi nga nung psalmistang ito sabi niya, Lord, inilagay ko, itinatago ko. I have hidden your word, tinatago ko ang iyong salita sa aking puso. In my heart, upang ako'y hindi magkasala sa iyo. Ganito passionate ang salmistang ito na talagang itinatago niya. Hindi lang binabasa, hindi lang binubulay-bulay, itinatago niya ang salita ng Diyos sa kanyang puso dahil ayaw niya na makagawa ng bagay na hindi kalooban ng Diyos. Pag bagay na hindi kalooban ng Diyos, ito yung mga kasalanan. Kaya we have to developing the discipline of God's word, fill your heart, mold your character, direct your behavior, and transform your life. Ito yung kapag ang salita ng Diyos ay itinatago, inilagay natin sa puso natin, ito yung nagbabago sa ating character, nagbabago sa ating attitude, nagbabago at yung binabago niya yung direction ng ating ating paglalakbay sa mundong ito. Direct your behavior, yung ating pag-uugali, binabago ng Panginoon yung mga bagay na hindi nakalooban ng Diyos dahil sa mga salita ng Diyos na itinatago natin. We fill our hearts with word of God. Ito yung namumold ang ating karakter and it transform
our lives. Kaya po, napakahalaga nga, ang sabi nga po doon, maalala ko doon sa aklat ng Psalms 66 verse 18, that if I cherish sin in my heart, the Lord will not answer. Kaya nga kapag may mga tinatangkilik ka ng kasalanan sa puso natin, kapatid, anumang panalangin natin, hindi po yan diringgin ng ating Panginoon. Why? Ito yung maging hadlang na hindi masagot ng Panginoon, hindi marinig ng Diyos ang yung panalangin because of the sin na ating tinatago. Samantala, kung ang salita ng Diyos ay yung ating inilagay, itinatago natin sa ating puso. Tandaan po natin mga kapatid, ang sabi nga po doon, walang mabuting bagay na ipagkait ang ating Panginoon. For us to stay pure in our hearts, sa harapan ng Panginoon, una, ang sabi nga doon, obey the word. At ito naman po, by hiding His word in our hearts. Dapat itinatago ng Diyos natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Okay? Isa pang bagay na gusto kong iwanan sa inyo. Ang sabi nga po doon, paano pa tayo magstay pure in the nating puso sa harapan ng ating Panginoon? By reflecting and meditating His Word, applying it into our lives. Reflecting and meditating. Reflect. Ito'y magkaroon ng personal reflection sa buhay natin, ang salita ng Diyos. We have to meditate His Word. I-apply natin sa sariling buhay natin. That means, alam mo na ang salita ng Diyos, minimeditate mo ito, ginagawa na nating lifestyle. Ipinamumuhay na natin. Kaya ang sabi ng Psalms 119 verse 15, I meditate on your precepts and consider your ways. Binubulay-bulay ko ang iyong salita, Panginoon, ang iyong kautusan. At alam ko, at I consider your ways, Lord, alam ko ang iyong salita ay tama at nagbibigay ng tamang direksyon sa aming mga buhay. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo ng aking maunawaan, pagbulay-bulayan ko. Ibig sabihin, malalaman mo ang salita ng Diyos, maintindihan mo ang salita ng Diyos, at ito'y ating pinagbulay-bulayan. Lord, ano ba ang reflection nito sa buhay ko? Lord, ano bang ibig sabihin ng salitang ito sa buhay ko? Lord, turuan mo ako na ang salitang ito ay tunay na makapagbago sa aking puso't isipan, na ang mga kaisipan lamang ito ay magamit lamang para sa iyong kaluwalhatian. Magawa ko, Panginoon, ang mga bagay na ipinapagawa mo sa akin. Reflecting and meditating His Word. Applying it into our lives. Kapag nire-reflect mo, nagkaroon ka ng reflection sa buhay mo, then you meditate the Word of God. Ano ba, Panginoon, ang mensahe mo sa akin sa Word na ito, sa salitang ito? Lord, ibigay mo ito sa akin, Panginoon, upang, ang sabi ito, ma-apply ko, maipamumuhay ko, magkaroon ko ng lifestyle, Panginoon, na tunay, na ang basihan po nito ay ang iyong salita. Reflecting, meditating the Word of God and applying it into our lives. James chapter 1 verse 22, makita po natin dito. Ito yung salita na nagbibigay po sa atin ng diin, doon po sa sinabi natin sa number 3 kanina. Ang sabi po ng James Santiago chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Huwag lang natin pakinggan ang salitang ito. Kasi pag pinapakinggan lamang natin ng salita, dinadaya mo sarili natin. Dinadaya natin ang sarili. Alam mo ang salita ng Diyos, pero hindi mo isinasagawa. Instead, ang mga bagay na gusto natin, na hindi naman yan ang kalooban ng Panginoon, yun po ang ginagawa ho natin. Ito yung sabi ng Romans, di ba? Nakita natin, nagawa ko ang mga bagay na hindi dapat kong gawin. At hindi ko magagawa yung dapat na ipinapagawa sa akin ng ating Panginoon. Nagagawa ko yung mga bagay na hindi ko dapat gawin. Kaya kung tayo punong-puno ng salita ng Diyos, ang sabi nga doon, do not just merely listen to the word. Hindi lang dapat natin pakinggan dito at ilalampaso dito. Dapat pakinggan natin ito, ilagay natin sa puso natin at
ipamumuhay ho natin ang mga bagay nito. Dahil kung hindi po natin ito isinasagawa, kapatid, dinadaya lamang po natin ang ating sarili. God has given us minds and demands that we use them in understanding and applying His Word. Kapatid, buo ang paglikha sa atin ng ating Kompleto ho tayo. Binigyan niya tayo ng kaisipan and demands that we use them in understanding and applying the Word of God. Mayroon po tayong isip na binigay ng Diyos at dapat po natin intindihin ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi nga doon, God has given us minds and demand that we use them in understanding and applying His Word. Ibig sabihin, ipamumuhay natin, do not just merely listen to the Word, do what it says. Isa sa mga bagay na dapat po nating gawin by reflecting, meditating, and applying the Word of God para manatili tayong dalisay sa harapan ng Panginoon. Ang ating puso ay dalisay sa harapan ng ating Panginoon. And last, ang sabi nga po doon, by delighting in God's Word. Psalms 119 verse 16. I delight in your decrees. I will not neglect your words. Kaya makikita po natin dito, delighting in God's Word give us peace and joy even in times of uncertainties and difficulties. It helps us to be steadfast and focused on what God is leading us. Alam niyo po mga kapatid, kahit nung pandemic, kapag anong sitwasyon sa buhay, anong kalamidad meron tayo, ngunit tayo po ay nadidelight, tayo po ay nalulugod, tayo po ay nagkaroon ng kauhawan ng salita ng Diyos. At hindi natin kinaligtaan basahin ang mga aklat na iyon. Kaya makita ho natin, ang sabi ng Psalms 37 verse 3 or 4, delight yourselves in the Lord. Okay? Delight yourselves in the Lord and He will do this. Or He will give us the right direction. I think in Psalms 37 verse 4, tingnan lang natin saglit. Makikita po natin. Psalms verse 4, 37 verse 4. Take delight in the Lord and He will give you your heart's desire. Kaya if we delight the Word of God, whatever na nasa puso natin, ay ipagkakaloob ng ating Panginoon because God is delighted in us. By delighting in God's Word, nagkaroon po tayo ng kauhawan, kagalakan, nandun yung gusto natin makaniig ang ating Panginoon. Ay tandaan po natin, may kaakibat po itong mga pagpapala na mula sa Diyos. If we delight, ang sabi no, take delight in the Lord and He will give you your heart's desire. Mga kapatid, napakahalaga dito kung patuloy tayo na maging dalisay ang ating buhay, ang ating puso sa harapan ng Panginoon by you have to delight in God's Word. Magkaroon po tayo ng kauhawan, magkaroon po tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng magiging masigasig po tayo. Why? Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kagalakan, kalakasan. Delighting in God's words give us peace and joy. Ito po yung napakahalagang bagay mga kapatid na dapat po natin makamtan bilang mga tagasunod, lingkod ng ating Panginoon. Yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos at yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon na despite sa napakaraming uncertainties ng buhay, kahirapan sa buhay, even kalamidad sa buhay, tandaan ho natin, yung joy and peace na nagmumula sa Panginoon, it helps us to be steadfast. Na manatili po tayong nakatuon
Nakafocus po tayo of what God is leading us. Minsan mahirap, di ba? Napakahirap po. Pero tandaan natin kapag ang ating buhay ay nasa kamay ng Panginoon at we take delight in God's Word, kapatid, nandun yung pagsama ng Panginoon despite sa mga kahirapan na ating nararanasan. Amen? At bilang pangwakas, ang sabi po doon, if we intentionally seek God's Word, we will be amazed on how it will mold us according to the purpose of what God intended for us. Uulitin ko, talaga kung gusto natin isik ang salita ng Diyos, delight in the Word of God, we will be amazed. Magugulat na lang tayo. Magulat na lang tayo. We will be amazed kung paano tayo minomold ng ating Panginoon, paano tayo binabago ng Diyos, paano yung mga pananaw natin sa buhay ay binabago ng Panginoon according to His purpose, according to what God wants us to be. Kaya sabi po ni Dr. according to Dwight L. Moody, ang sabi po niya, the only way to keep a broken vessel full is by keeping the faucet turned on. Kung ang isang bagay na walang laman, para mapuno, ay buksan mo ang gripo para mapuno. Buksan mo ng gripo ng tubig para mapuno. Keeping the faucets of God's Word running repeatedly through your mind will clear out the garbage and make you pure. Napakaganda po nito, kapatid. Kapag patuloy nating bunubuksan ang pintuan ng salita ng Diyos sa ating buhay at makikita po natin ito'y dumadaloy sa ating buong pagkatao, sa ating buong katawan, sa ating isipan, sa ating puso, nililinis niya anumang basura sa ating mga buhay. It clear out the garbage sa ating buhay and make us pure. Kumbaga, nililinis, inaalis yung mga toxic sa buhay natin sa pamamagitan ng pagbukas ng gripo, faucet ng salita ng Diyos sa ating buhay. That means patuloy nating itinapapasok ang salita ng Diyos through reading His Word every day para ang salita ng Diyos ay pumasok sa buhay natin at nililinis niya, inaalis niya ang lahat ng basura sa ating buhay. At ito po, kapag naalis na po, it makes us pure. Naging dalisay tayo sa harapan po ng ating Panginoon. It is only through the Word of God that we will stay pure sa harapan po ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga kapahayagan, Lord, na iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na dahil alam po namin na nais mo na patuloy at manatili kaming dalisay sa iyong harapan, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, na iyong mga salita. Lord, turuan niyo po ang bawat isa sa amin na magkaroon kami, Lord, ng kauhawan everyday, Lord, sa iyong mga salita. Dahil alam po namin, Panginoon, yung salita, ito'y nagbibigay ng tamang direksyon sa aming mga buhay. Ang iyong salita, Panginoon, nagbibigay sigla sa aming mga natutulog na diwa, Panginoon. At Lord, ang iyong mga salita ay nagbibigay liwanag sa aming mga daraanan. Kaya Lord, salamat po sa mga kapahayagan mong ito. At nawa, Panginoon, patuloy, Lord, na sa bawat isa na nakarinig na abot ng katuruang ito, Lord, sila'y pagpalain mo, Panginoon. Sila, Lord, ay i-bless mo, Panginoon, ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga buhay. Palaguin mo sila, Lord, sa kanilang pananampalataya. At Panginoon, patuloy na magkaroon po kami ng tamang oras, Lord, upang magbasa, magbulay-bulay ng iyong mga salita, O God. Salamat, dakilang Diyos. I pray, Lord, na whatever, Lord, desire ng aming mga kapatid, Lord,
na nakikinig, nanonood, Panginoon, sa live stream na ito, patuloy na katugunin mo ang lahat ng ito. At sino man, O God, mayroong mga sakit karamdaman, maging sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon, Lord, I pray na idantay mo, Lord God, abutin mo sila, Panginoon, na iyong mapagpalang, mapaghimalang kamay at iparanas mo sa kanila ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Into your hands, O God, we entrust everything, O Lord. This is our prayer. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Muli, ako po si Pastor Ponce Bunhan at maraming salamat po sa inyo. God bless us more.